Okay, so good morning sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon itong PDP laban, laos na. Okay? Yung nagsasabi kanina na wipe out. Ako po, ewan ko. Paano nga na wipe out. Ito ho yan tingnan nyo ha. Ito talaga hindi ho naman nagsisinungaling ang record. Ganda lang. Shoutout sa gumawa nito, mahusay kayo. Pang-asar pa nalagay pa yung mukha ni PBBM Pero totoo po yun. Tingnan muna natin, kilalanin muna natin to. Sino-sino ho ba ang mga opisyales ng partido padapa ng PDP laban? Robin Padilla ang kanilang presidente, si Baste ang kanilang executive vice president, and then si Digong ang kanilang chairman, ang OFW, mayor, work from the Hague. And then si Alfonso Cusi, Vivian Velez, naku po, artista na naman. Kaya naman pala pinamumunuan ng mga artista. Valenzuela, 2nd District Representative Eric Martinez, and then si Mike Rama, Ronald Bato de la Rosa, Labino, si Amy Torrefranca Neri, and then Bongo. Tapos executive director nila si Astravel Pimentel Naik. Yan. So may artista. Tignan nyo ho kaya ako nasabing laos and credit doon sa nag-post nito sa FB. Tignan ninyo. Kasi si Sara, hindi ba't sinabi rito nga ni Sara, advice niya kay Pulong, tumakbo ka, mag-speaker of the house ka. Tapos pagka natalo ka, di ikaw yung magiging minority leader. Sino ba naman tarantado? Hindi naman po maiisip ni Sara yan Diba? Magpaliwanag nga lang ng confidential fund, ang labo napunta kay Martin Romualdez sa Tingog. Tapos ang conclusion, pinapasagot nila ako kay Martin Romualdez. Sinong politiko na naman nagturo dito na patakbuhin maging Speaker of the House etong si Pulong? Diba? Tingnan natin. Gaano ba kalakas pa ang kapangyarihan ng PDP o impluwensya ng PDP ni Digong? DDS, manood kayo. So meron po tayong 24 mga senador, right? Nitong 2022, ang naipanalo po nila ay 3. Yan, ang Bagong Pilipinas ay 6. Yung 3 na to, ito po actually, ano pa nga yun, independent nga si Marcoleta pero DDS na rin yun. But we're talking about the PDP as political party. Performance nila. So, Bongo Bato de la Rosa. Okay? Plus guest candidate, si Marcoleta. Tapos, tignan nyo naman dito. Yan. So, yung mga nanalo, ilang dalawa, mga incumbent senators pa Tapos si Marcoleta, incumbent congressman or representative ng Sagip Duterte Party List. And then, ang nagsusumiksik, singit ng mga DDS, si Amy Marcos nyo, incumbent senator. And then si Camille Villar, yan incumbent congresswoman na taga-Nacionalista Party from Las Piñas, na nagpapasalamat sa kanyang pagkapanalo sa ating Pangulo kay PBBM. Now, pagdating po ron sa usapan ng boto, kita nyo naman ang boto nilang nakuha ng lakas, 16,596,698 votes ang nakuha nila. Lahat-lahat na po yan. And then yung National Unity Party, 6 lang. And then NPC, 5 milyon o halos 6. Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ng Pangulo, 5,286,538. Nationalista Party. Pagdating po sa kanila, ang PDP laban, kung ilalaban mo lang sa partido ng Pangulo natin, itong PFP, diba? 5.28, 5.27 million votes po. Pero ang PDP, walang iya. Di man lamang po naka1 milyon sa boto mula po sa lahat ng mga kandidato natin. Diba? Ito pa.
Pagdating po dito, yung sinasabi nga ni Sara, mag-House Speaker ka, so we have 317 seats para sa 20th Congress. So ano meron tayo rito? 159 seats para ho maging House Speaker. Majority kayo dapat kasi. Diba? So ang lakas po, napakarami na, 32.87%, NUP 12% lang, 11 NPC, diba? PFP 10.47%. Kaalyado pa yan ng lakas. Oh. Tapos etong PDP walang 1.32. Diba? Ilan ang naipanalo ni Lakas? 100. Actually hindi po 103 lang yan eh. It's 108 congressmen ang naipanalo nila. Samantalang itong si PDP, Sus Mariosep, 2 piraso. Di ba Edgar Casas, hindi nagsisinungaling, di ba yung datos? Grabe. Congressional po yan ha. Marami hong kumandidato na mga politiko na ginamit ng partido padapa. Nag-PDP laban sila. Oh, meron nga akong kilala, inendorso pa ni Digong, si Cardema. Tsaka yung asawa nitong si Digzy sa Laguna, ano nangyari? Tangkungan pinulot. Palo. Sila lang ang tanging inendorso ni Duterte ron. Diba? Palo pa rin. Oh. Yung mga hindi inendorso, yun ang mga nagsipanalo. Diba? Kaya itong pangarap na to ni Pulong, naku, malabo rin. Hindi naman daw po sumasagot pa, sabi ni Sara. Oh. Inisip din siguro, baka naman mananalo ba ako kaya. Diba? Kasi kapag ka natalo ka sa pagiging speaker, minority bloc. Ang tanong, yun bang tunay na minority bloc? Tanggap ba siya? Tanggapin ba si Pulong? Payag ba sila na siya yung mangunguna? Laging absent yan. Sa tagal ko nag-cover ng House ng Congress, nung 19th Congress, naku po, isang beses lang ito. Isang beses ko lang nakita ron sa Congress. Hindi pa nagtagal, wala pang 5 minutes. So, sabi natin wala pang 15 minutes, attendance lang, wala na. So, tapos hindi na natin alam kung kailan bumalik. Just gagawin ninyo na maging minority. Oh my God, come on, VP Sara. Di ba? Etong PDP, panahon pa rin naman po ni Duterte. Ano na yan eh, ganyan na talaga yan. Mahina talagang partido yan. Mahina yan. Hindi nga nakapagpanalo si Digong mismo, presidente pa. Hindi nga nakapagpanalo ng kandidato nila. Diba? Nilampaso ng Uniteam yung kandidato niya. O, kahit na rektahan sinasabi niya na talagang ayaw niya kay Marcos. Hindi siya makapangampanya kahit nandyan si Sara kasi nandyan daw si Marcos, si PBBM. O, nanalo lang sa kanila isang PDP laban noong 2022, si Robin Padilla na nagsumiksik pa, 'di ba, sa Uniteam. Ay nako. Correct, hindi po nakakabudol lamang po ang mga Duterte. Doon lang po talaga literal sa Davao City. Doon lang sila sa Davao City. Pero yung mga Davao na may pangalan, wala ho. Puro ho mga non-Duterte allies. Ang mga kaalyado po ni Martin Romualdez at ni PBBM ang mga nagsipanalo. So, feeling lang nila na sabi ko nga sa inyo, maingay lang sila. Pero ang totoo, wala silang puwersa, wala silang maipagmamalaki. Mismo na lang ang mga anak ni Digong eh. Mismo na lang anak ni Digong hindi naniniwala sa partido nila sa PDP. Lalo na magpapabigat ng problema rito ni Pulong. Kasi diyan sa Congress, ano ang partido niya? Ang partido niya kung titingnan ninyo HNP, hugpong ni Sara. 'Di ba? Paano 'yun? Wala namang kaalyado 'yan diyan ng mga partido. Lumilitaw siya lang ang mag-isang, saka yung anak niya siguro mga baka hugpong din 'yun. 'Di ba? Wala talaga. PDP, partido ng preso. That makes sense. Diba? Okay. So, iwan na natin ito muna, itong weakest political party sa mga aktibong partido.